Mga kaibigan, napag-isipan mo ba ang tila maikling buhay ni Jesus, 33 taon lamang? Ito ay isang katanungan na nag-echo sa mga siglo, isang misteryo na nakabalot sa banal na katumpakan. Ngayon, malulutas natin ang malalim na mga lihim na nakatago sa loob ng mga 33 taon, isang banal na orkestra na timeline na pinagtagpi sa mismong tela ng hula. Galugarin namin ang celestial clockwork, ang makahulang koneksyon, at ang sagradong numerolohiya na nagbubukas ng nakamamanghang layunin sa likod ng perpektong buhay ni Jesus. Maghanda na magtaka habang pinaglaruan natin ang katotohanang katotohanan, bakit nabuhay lamang si Jesus 33 taon, isang katotohanan na walang sinumang nagpahayag. Magsimula tayo sa konsepto ng perpektong tiyempo ng Diyos. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Ito ay hindi lamang tungkol sa aming individual na buhay. Ito ay tungkol sa engranding tapis area ng kasaysayan, na maingat na pinagtagpi ng kamay ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus ay hindi makatwiran. Ito ay ang katuparan ng hula, isang banal na orkestra na sandali sa kasaysayan. Ang Pax Romana, isang panahon ng kamag-anak na kapayapaan sa buong Roman Empire, ay pinadali ang pagkalat ng Ebanghelyo. Ang karaniwang wika, Greek, koine, ay nagpapagana sa mabilis na pagpapakalat ng mensahe ng kaligtasan. Ang mga tila secular na mga kaganapan ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos, na naghahanda ng mundo para sa pagdating ng Mesiyas nito. Isipin ito bilang universo na humahawak ng hininga, inaasahan ang pagdating ng anak ng Diyos. Ngayon, buksan natin ang ating pansin sa prophetikong katumpakan na matatagpuan sa mga sinulat ni Daniel. Ang Daniel Kapitulo 9 versikulo 25 ay naghahayag ng isang hula ng 70 linggo, bawat linggo na kumakatawan sa 7 taon. Ang masalimuot na hula na ito, maingat na inilatag, ay direktang humahantong sa tiyempo ng buhay, ministeryo, at kamatayan ni Jesus. Ito ay isang kosmikong countdown, isang celestial timer na bumagsak sa eksaktong sandali ng pagdating ni Jesus. Hindi ito nagkataon, ito ay isang banal na appointment, isang pagpapakita ng walang tigil na katapatan ng Diyos at tumpak na kontrol sa paglalahad ng kasaysayan. Ang hula ni Daniel ay nagsilbi bilang isang roadmap, na nag-chart ng kurso ng kasaysayan at tinutukoy ang tumpak na sandali kung kailan lilito ang ipinangakong Mesiyas. Isaalang-alang ang kahalagahan ng edad ni Jesus noong sinimulan niya ang kanyang ministeryo 30 taong gulang. Hindi ito di makatwiran, nakahanay ito sa mga batas ng lumang tipan tungkol sa pagkasaserdote ng Levitiko. Inilarawan ng Levitiko Kapitulo 4 versikulo 3 na sinimulan ng mga Levita ang kanilang paglilingkod sa edad na 30. Si Jesus, ang panghuli mataas na pari, na perpektong natutupad ang kahilingan na ito, na higit na nagpapakita ng banal na orkestasyon ng kanyang buhay at ministeryo. Hindi lamang ito isang bilang ng pagkakasabay, ito ay isang sinasadyang echo ng lumang tipan, na nagtuturo sa natatanging papel ni Jesus bilang pangwakas na sakripisyo at mataas na pari. Ang kanyang edad sa pagsisimula ng kanyang ministeryo ay hindi isang aksidente, ito ay isang sadyang pagkakahanay sa itinatag na pattern ng Diyos at isang foreshadow ng kanyang papel bilang isang perpektong pari. Pagkatapos ay mayroon kaming mahiwagang numero 33. Nabuhay si Jesus ng 33 taon. Si Haring David, isang uri ni Kristo, ay naghari sa loob ng 33 taon sa Jerusalem. Ang bilang na 33 ay sumasalamin ng malalim sa loob ng biblikal na numero, na nagpapahiwatig ng pagkakumpleto at kapunuan. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Jesus sa 33, sa makatuwid, ay kumakatawan sa isang perpekto, kusang sakripisyo na inaalok sa kapunuan ng kanyang lakas at kapangyarihan. Hindi ito isang napaaga na pagtatapos, ito ay isang perpektong pagtatapos, isang banal na time na sakripisyo na natutupad ang plano ng Diyos para sa pagtubos. Ito ay isang sadyang kilos ng pagsunod at pag-ibig na nagtatapos sa panghuli na sakripisyo. Hindi ito isang trahedya, ito ay isang tagumpay ng perpektong plano ng Diyos. Malalim nating suriin ang masalimuot na tapestry ng natutupad na hula na nakapaligid sa buhay ni Jesus. Isaalang-alang ang mga hula tungkol sa kanyang lugar ng kapanganakan, Bethlehem. Micha 5:2 malinaw na nagsasaad, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrathah, kahit na ikaw ay maliit sa mga angkan ng Juda,
mula sa iyo ay darating para sa akin na magiging pinuno sa Israel, na ang mga pinagmulan ay mula sa dati, mula sa mga sinaunang panahon. Ang hula na ito, na nagsusulat ng mga siglo bago ang kapanganakan ni Jesus, tiyak na tinutukoy ang kanyang lugar ng kapanganakan, isang tila hindi gaanong kahalagahan na nagiging makabuluhang tiyak dahil sa katuparan ng hula. Ang pagdurusa ni Jesus ay talagang tumpak ang katuparan sa mga kaganapan na nakapaligid sa krus ni Jesus, ang pagpapanatili ng katawan mula sa pagkabulok, isang hula na natutupad sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Miraculous na kalikasan ng muling pagkabuhay ang awtoridad na umaabot sa temporal na kaharian. Hindi lamang ang mga pangyayari sa kasaysayan, ang hindi matatag na katapatan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa lahat ng nilikha. Hula. Ang awit 41 ay nagsasalita tungkol sa isang kaibigan na ipinagkanulo ang salmista, isang hula na sumasalamin ng malakas sa pagtataksil ni Judas kay Jesus. Ang detalye ng isang kaibigan, isang taong malapit at pinagkakatiwalaan, na ipinagkanulo si Jesus, ay nagdaragdag ng isang malalim na layer ng drama ng tao sa banal na salaysay. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagkakanulo, ito ay tungkol sa pagtataksil ng isang tao sa loob ng panloob na bilog, na itinampok ang lalim ng pagkahulog ng tao at ang walang tigil na kalikasan ng banal na biyaya. Ang katuparan ng hula ay binibigyang diin ang pagiging komplikado ng kalikasan ng tao at ang walang tigil na pag-ibig ng Diyos, maging sa harap ng pagkakanulo. Bukod dito, isaalang-alang ang mga hula tungkol sa presyo ng pagtataksil ni Jesus. Ang Zacarias Kapitulo 11 versikulo 12-13 ay nagsasalita tungkol sa presyo ng isang pagtataksil na 30 piraso ng pilak. Ang tumpak na detalye na ito, na natutupad sa liham sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 15, ay isa pang testamento sa kawastuhan ng makahulang salita. Hindi lamang ito isang simbolikong halaga, ito ang eksaktong kabuuan na nabanggit siglo bago ang kaganapan. Ang pagiging tiyak ng hula na ito ay higit na nagpapalakas sa kaso para sa banal na interbensyon at pananaw. Ang tumpak na katuparan ng hula na ito, hanggang sa huling barya, ay isang malakas na paalala ng banal na orkestasyon ng mga kaganapan. Ito ay isang detalye na hindi maaaring balewalain, isang matibay na paalala ng kawastuhan ng makahulang salita at ang katuparan nito sa buhay ni Jesus. Ang pinagsama-samang epekto ng mga hula na ito, na natutupad sa tulad ng kamanghamanghang katumpakan, ay labis. Hindi ito tungkol sa mga nakahiwalay na insidente, ito ay tungkol sa isang tapis area ng hula na pinagtagpi ng magkasama, walang putol na pagkonekta sa lumang tipan sa bago. Ang mga hula na ito ay hindi lamang mga makasaysayang talababa, sila ang mismong pundasyon kung saan itinayo ang pananampalataya ng Kristiyano. Nagbibigay sila ng hindi masasabing katibayan ng banal na pinagmulan ng Kristyanismo, na nag-aalok ng isang nakakahimok na salaysay na lumilipas sa oras at kultura. Ang katuparan ng mga hula na ito ay lumampas sa kaharian ng pagkakaisa lamang, nagsasalita ito ng isang banal na plano na naglalahad bago ang aming mga mata, isang plano na maingat na ginawa at isinasagawa ng walang katumpakan na katumpakan. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pananampalataya, ito ay isang bagay ng pag-verify sa kasaysayan, isang testamento sa kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Ang lalim at lawak ng mga natutupad na mga hula ay nagbibigay ng isang malakas na pundasyon para sa paniniwala, na nag-aalok ng isang nakakahimok at walang tigil na testamento sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang masalimuot na mga detalye, ang tumpak na mga katuparan, ang magkakaugnay na tapestry ng hula, lahat ng punto patungo sa isang banal na may akda, isang banal na plano, isang banal na pag-ibig na lumilipas sa pag-unawa ng tao. Ngayon, masuri natin ang mga implikasyon ng mga natutupad na hula na ito. Mag-isip tungkol sa manipis na kawalan ng kakayahan ng lahat. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa mga hindi malinaw na mga hula o madaling manipulahin na mga interpretasyon. Nakikipag-usap kami sa mga tukoy na detalye, tumpak na mga numero, at kamanghamanghang tumpak na mga paglalarawan ng mga kaganapan na naganap siglo mamaya. Ang posibilidad ng istatistika ng mga hula na ito na natutupad sa pamamagitan lamang ng pagkakataon ay mababa ang astronomia, na hangganan sa imposible. Hindi ito isang bagay sa pagpili at pagpili ng maginhawang interpretasyon, ito ay tungkol sa pagharap sa labis na bigat ng katibayan na tumuturo patungo sa isang banal na kamay sa trabaho. Isaalang-alang ang mga hula na nakapaligid sa pagdurusa ng Mesiyas.
Ang Isayas 53 ay nagbibigay ng isang nakamamanghang tumpak na paglalarawan ng pagpapako sa krus ni Jesus, na nagdedetalye sa kanyang pagdurusa, ang kanyang katahimikan sa harap ng kanyang mga nagsusumbong, ang kanyang libing kasama ang mayayaman, at ang pagtusok ng kanyang mga kamay at paa. Ang mga ito ay hindi simbolikong paglalarawan, ang mga ito ay kamanghamanghang tumpak na mga account na ganap na nakahanay sa makasaysayang talaan. Ang manipis na detalye at kawastuhan ng Isayas 53 ay nakakagulat, na nag-iiwan ng maliit na silid para sa pagkakaisa o alternatibong mga paliwanag. Ang daanan ay nagsasalita ng isang lingkod na naghihirap ng hindi makatarungan, na nagdadala ng mga kasalanan ng marami, at sa huli ay nagbibigay ng pagbabayad sala para sa sangkatauhan. Ito ay sumasalamin ng malalim sa pag-unawa sa Kristiyano tungkol sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Bukod dito, ang mga hula tungkol sa lahi at lugar ng kapanganakan ay pantay na kapansin-pansin. Ang talaang kanan ay meticulously na sinubaybayan sa Mateo Kapitulo 1, na nagkokonekta kay Jesus pabalik kay Haring David, tinutupad ang mga hula tungkol sa maharlikang ninuno ng Mesiyas. Hindi ito isang linya ng haphazard, ito ay isang maingat na itinayo na talaang talaan na nag-uugnay kay Jesus ng direkta sa linya ng David, na tinutupad ang mga hula ng lumang tipan tungkol sa paglusong ng Mesiyas mula kay David. Katulad nito, hinuhulaan ni Micah 5:2 na ang Mesiyas ay ipanganak sa Bethlehem. Ang tila hindi gaanong kahalagahan na detalye, na natutupad sa salaysay ng kapanganakan, ay nagdaragdag ng isa pang layer ng katumpakan sa makahulang tapestry. Ang katotohanan na ang mga hula na ito, tungkol sa linya at lugar ng kapanganakan, ay natupad sa gayong kawastuhan ay nagpapalakas sa kaso para sa interbensyon ng banal. Ang mga hula ay hindi lamang nakatuon sa kapanganakan at kamatayan ng Mesiyas, natugunan din nila ang kanyang ministeryo at mga turo. Ang katuparan ng mga hula na ito ay nagpapakita ng isang pagpapatuloy sa pagitan ng Luma at Bagong mga Testamento, na nagtatampok ng cohesive at pinag-isang kalikasan ng plano ng kaligtasan ng Diyos. Isaalang-alang ang mga hula hinggil sa mga himala ng Mesiyas, ang kanyang mga turo tungkol sa pag-ibig at kapatawaran, at ang kanyang tunay na tagumpay sa kamatayan. Ang mga hula na ito, na pinagtagpi sa buong lumang tipan, ay nahanap ang kanilang katuparan sa buhay, ministeryo, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng luma at bagong tipan ay isang malakas na testamento sa pagkakaisa at pagkakaugnay ng salaysay sa Biblia. Ang mga hula ay hindi nakahiwalay na mga kaganapan, ang mga ito ay magkakaugnay na mga thread na naghahabi ng isang mahusay na salaysay ng plano ng pagtubos ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang masalimuot na tapis area ng hula, na natutupad na may kamanghamanghang katumpakan, ay nag-iiwan sa amin ng malalim na pakiramdam ng pagkamangha at pagtataka, isang tipan sa kapangyarihan at kamahalan ng plano ng Diyos. Ang mas manipis na bigat ng katibayan, ang hindi may kakaila na kawastuhan ng mga natutupad na mga hula, ay pinipili tayong kilalanin ng banal na kamay sa trabaho sa kasaysayan. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa likas na katangian ng mga hula na ito. Hindi sila hindi malinaw na mga pahayag o hindi malinaw na mga pahayag na bukas sa maraming mga interpretasyon. Hindi, ang mga ito ay tiyak, detalyadong mga hula, pagtukoy ng mga kaganapan at pangyayari na may kamanghamanghang kailanawan. Mag-isip tungkol sa hula ng pagdurusa ng Mesiyas sa Isayas Kapitulo 53. Hindi lamang ito isang pangkalahatang pahayag tungkol sa pagdurusa, inilalarawan nito ang mga tiyak na detalye ng kanyang pagdurusa, ang pag-akes, ang pagtataksil, ang katahimikan sa harap ng kanyang mga nagsusumbong. Ang antas ng detalye ay nakakagulat. Para bang ang propeta ay may upuan sa harap ng hilera sa mga kaganapan ng pagpapako sa krus ni Jesus, siglo bago ito nangyari. Ang katumpakan na ito ay hindi sinasadya, tumuturo ito sa isang banal na mapagkukunan ng kaalaman, isang kaalaman na lumilipas sa pag-unawa ng tao. Isaalang-alang din ang mga hula tungkol sa tagumpay ng Mesiyas sa kamatayan. Ang lumang tipan ay paulit-ulit na nagsasalita ng isang darating na hari na malupig ang kamatayan at magdadala ng buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay hindi lamang umaasa na mga hangarin, sila ay mga konkretong pahayag tungkol sa hinaharap. Ang mga awit Kapitulo 16 versikulo 10, halimbawa, ay nagsasalita tungkol sa katawan ng Mesiyas na hindi nakakakita ng pagkabulok, isang hula na direktang natutupad ng muling pagkabuhay ni Jesus.
Hindi ito isang simbolikong interpretasyon, ito ay isang literal na katuparan. Ang pisikal na muling pagkabuhay ni Jesus, na pinatunayan ng maraming mga makasaysayang account at corroborated sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng unang kilusang Kristiyano, ay isang malakas na tipan sa kawastuhan ng mga hula na ito. Ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi lamang isang sentral na pamagat ng pananampalataya ng Kristiyano, ito ang pangwakas na katuparan ng mga hula ng lumang tipan tungkol sa tagumpay ng Mesiyas sa kamatayan at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang manipis na bilang ng mga natutupad na hula ay makabuluhan din. Hindi namin pinag-uusapan ang ilang mga nakahiwalay na pagkakataon, pinag-uusapan namin ang tungkol sa maraming mga hula, sumasaklaw sa mga siglo at sumasaklaw sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, ministeryo, at kamatayan ng Mesiyas. Ang pinagsama-samang bigat ng mga natutupad na mga hula ay labis. Ang posibilidad ng napakaraming tiyak na mga hula na natutupad ng isang individual ay mababa sa astronomia, halos imposible sa pamamagitan lamang ng pagkakataon. Ang istatistikong improbability na ito ay nagpapalakas sa argumento para sa banal na interbensyon, para sa isang sinasadyang plano na naorkestra ng isang banal na kamay. Hindi lamang ito tungkol sa mga individual na hula, ito ay tungkol sa pagkakaugnay ng mga hula na ito, ang paraan ng paghabi nila upang makabuo ng isang cohesive at pinag-isang salaysay. Hindi sila nakahiwalay na mga kaganapan, ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang mahusay na tapiserya ng muling pagtubos ng plano ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan. At ang mga implikasyon ay malalim. Ang katuparan ng mga hula na ito ay hindi lamang isang bagay ng pag-usisa sa kasaysayan, ito ay may napakalawak na kahalagahan sa teolohiko. Kinukumpirma nito ang banal na kalikasan ni Hesukristo, na pinatunayan ang kanyang mga paghahabol at itinatag ang kanyang awtoridad. Nagbibigay ito ng isang malakas na pundasyon para sa pananampalataya ng Kristiyano, na nag-aalok ng nakakahimok na katibayan para sa katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay isang testamento sa pagiging maaasahan ng banal na kasulatan, na nagpapakita ng banal na inspirasyon nito at ang walang hanggang kaugnayan para sa sangkatauhan. Ang matalinong katuparan ng mga hula na ito ay binibigyang diin ang pagiging mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, na tinitiyak sa atin ang kanyang katapatan at ang kanyang hindi nagpapatuloy na pangako sa kanyang mga pangako. Ito ay isang tawag sa pananampalataya, isang hamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan, at isang malalim na paanyaya upang galugarin ang kalaliman ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang bigat ng katibayan na ito ay hindi may kakaila, na nagtuturo sa isang katotohanan na lumilipas sa ating limitadong pag-unawa sa tao. Ito ay isang kwento ng banal na katumpakan, isang testamento sa isang plano na meticulously crafted mula sa simula ng panahon. Ang mga hula, na natutupad sa gayong kamanghamanghang kawastuhan, ay nag-iiwan sa amin ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pagtataka, isang malalim na pagpapahalaga sa banal na kamay na gumagabay sa kurso ng kasaysayan ng tao. Ngayon, masuri natin ang mga tiyak na hula at ang kanilang katuparan. Isaalang-alang ang hula sa Isayas Kapitulo 53, isang sipi na detalyado at madulash, halos nakamamanghang ito sa mahuhulaan na katumpakan nito. Pinag-uusapan nito ang pagdurusa ng Mesiyas, ang kanyang tahimik na pagtitiis sa ilalim ng pag-uusig, na tinusok niya para sa ating mga pagsalangsang, at ang kanyang pagdadala ng ating mga kasamaan. Ang mga ito ay hindi malabo na mga pahayag, ang mga ito ay kamanghamanghang mga paglalarawan na nakakahanap ng kanilang tumpak na katuparan sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang imahinasyon ng Man of Sorrows, na nakilala sa kalungkutan, malakas na sumasalamin sa mga makasaysayang account ng ministeryo ni Jesus, na nagtatapos sa kanyang pagpapako sa krus. Mag-isip tungkol sa hula tungkol sa lugar ng kapanganakan ng Mesiyas, Bethlehem. Mitcha 5:2 malinaw na nagsasaad, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrathah, kahit na ikaw ay maliit sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay darating para sa akin na magiging pinuno sa Israel, na ang mga pinagmulan ay mula sa dati, mula sa mga sinaunang panahon. Ang tumpak na lokasyon ng heograpiya na ito, na tila hindi gaanong mahalaga sa mas malawak na konteksto ng sinaunang mundo, ay natupad na may kamanghamanghang kawastuhan sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem. Ang hula ay hindi lamang tumuturo sa isang pangkalahatang rehiyon, tinukoy nito ang isang tiyak na bayan, isang detalye na nagdaragdag ng timbang sa katuparan ng makahulang.
Pagkatapos ay mayroong hula ng pagtataksil ng Mesiyas para sa 30 piraso ng pilak, isang detalye na matatagpuan sa Zacarias Kapitulo 11 versikulo 12-13. Ito ay hindi lamang isang simbolikong pagtataksil, ito ay isang tiyak na presyo, isang tumpak na detalye na sumasalamin sa makasaysayang account ng pagtataksil ni Judas Iscariot ni Jesus. Ang masusing katumpakan ng hula na ito, bukod sa marami pa, ay nagpapalakas sa kaso para sa banal na akda ng mga tekstong ito at ang makahimalang katuparan ng plano ng Diyos. Bukod dito, isaalang-alang ang mga hula tungkol sa matagumpay na pagpasok ng Mesiyas sa Jerusalem. Ang Zacarias Kapitulo 9 versikulo 9 ay nagsasalita tungkol sa hari na mapagpakumbaba, na nakasakay sa isang asno, isang detalye na tiyak na nasalamin sa mga account ng Ebanghelyo ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay isang sadyang katuparan ng isang sinaunang hula, isang malakas na testamento sa banal na orkestasyon ng mga kaganapan. Ang mga hula ay hindi malabo na mga hula, ang mga ito ay tiyak at detalyado, walang iniwan na silid para sa maling pagkakaunawaan o pagkakaisa. Ang mga hula na nakapalibot sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Mesiyas ay pantay na nakakahimok. Halimbawa, ang Awit Kapitulo 22 ay naglalarawan ng pagdurusa ng Mesiyas sa napakaraming detalye, na sumasalamin sa mga account ng pagpapako sa krus ni Jesus. Ang pagtusok ng kanyang mga kamay at paa, ang pangungutya ng kanyang mga kaaway, ang paghahagis ng maraming para sa kanyang mga kasuutan, hindi ito pangkalahatang mga paglalarawan, ang mga ito ay mga tiyak na detalye na nakakahanap ng kanilang eksaktong katuparan sa mga makasaysayang account ng pag-nanasa ni Jesus. Ang pagkabuhay na maguli, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, ay inihula din sa maraming mga sipi, kabilang ang Awit Kapitulo 16 versikulo 10, na nagsasalita tungkol sa Mesiyas na hindi naiwan sa libingan. Ang mga hula na ito, na natutupad sa gayong nakamamanghang kawastuhan, ay pinalakas ang kredensyal ng mga salaysay ng Ebanghelyo at nagbibigay ng isang malakas na batayan para sa pananampalataya kay Hesukristo. Ang pinagsama-samang epekto ng mga hula na ito, ang kanilang pagkakaugnay, at ang kanilang tumpak na katuparan sa buhay ni Jesus, ay nagpapakita ng isang malakas na kaso para sa banal na pinagmulan ng pananampalataya ng Kristiyano. Hindi ito tungkol sa pagpili at pagpili, ito ay tungkol sa labis na bigat ng katibayan na tumuturo sa isang solong conclusion. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa likas na katangian ng mga hula na ito. Hindi lamang sila hindi malinaw na mga pahayag tungkol sa isang pinuno sa hinaharap o isang darating na edad ng kapayapaan. Hindi, ang mga hula na ito ay tiyak, na nagdedetalye hindi lamang sa mga kaganapan mismo ngunit madalas ang mga pangyayari na nakapalibot sa mga pangyayaring yun. Isaalang-alang, halimbawa, ang mga hula na may kaugnayan sa linya ng Mesiyas. Ang talaang kanan ay sinusubaybayan pabalik sa mga henerasyon, na nagkokonekta sa Mesiyas sa mga tiyak na individual at tribo, ay hindi isang bagay na madaling may segowa o sinasadya na natutupad. Ang masalimuot na detalye sa mga talaang kanan na ito, na matatagpuan sa parehong luma at bagong tipan, ay nagbibigay ng isang nakakahimok na argumento para sa pagiging tunay at mahuhulaan na kapangyarihan ng mga hula na ito. Ang katumpakan na kung saan ang mga linya na ito ay inilatag, na sumasaklaw sa mga siglo, ay nakakagulat lamang. Bukod dito, maraming mga hula ang hindi lamang hinuhulaan ang isang kaganapan sa hinaharap, inihula nila ang asterisk paraan asterisk kung saan magbubukas ang kaganapan. Kunin ang hula ng pagdurusa ng Mesiyas, halimbawa. Hindi lamang ito hula ng kamatayan, ito ay isang detalyadong paglalarawan ng pagdurusa, pagkakanulo, pangungutya, pisikal na paghihirap, kahit na ang mga tiyak na detalye ng pagpapako sa krus. Hindi lamang sinabi ng mga propeta, ang Mesiyas ay magdurusa. Inilarawan nila ang mga kuko na tinusok ang kanyang mga kamay at paa, ang pangungutya ng kanyang mga kaaway, ang paghahati ng kanyang mga kasuutan, mga detalye na kapansin-pansin na salamin sa mga account sa Ebanghelyo. Ang antas ng tukoy na detalye na ito ay nakataas ang mga hula na ito na lampas lamang sa pagkakaisa o pangkalahatang mga pahayag. Ang mga ito ay tumpak, halos kirurhiko sa kanilang kawastuhan. Mag-isip tungkol sa manipis na kawalang kilos ng lahat ng mga hula na ito na natutupad sa isang individual. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa ilang mga hindi malinaw na pahayag, pinag-uusapan natin ang 12 dosenang, marahil daan-daang, ng mga hula,
na sumasaklaw sa mga siglo, lahat ay nagko-convert sa isang solong tao, si Hesukristo. Ang posibilidad ng istatistika ng nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon ay mababa ang astronomia, na hangganan sa imposible. Hindi ito isang bagay ng pagpili ng cherry, ito ay isang bagay na isinasaalang-alang ang pinagsama-samang bigat ng katibayan. Ang bawat individual na hula ay kapansin-pansin, ngunit kapag isinasaalang-alang mo silang lahat, ang pinagsama-samang epekto ay labis. Ito ay tulad ng isang master craftsman na meticulously crafted isang palaisipan, na ang bawat piraso ay umaangkop ng perpekto sa pangkalahatang disenyo. Ang mga hula ay ang mga piraso, at si Hesukristo ang nakumpletong larawan. Ang katumpakan, ang detalye, ang manipis na bilang ng mga natutupad na mga hula lahat ay tumuturo sa isang banal na kamay sa trabaho. Hindi ito tungkol sa bulag na pananampalataya, ito ay tungkol sa maingat na isinasaalang-alang ang katibayan at pagguhit ng isang lohikal na conclusion. Kung mas pinag-aaralan mo ang mga hula na ito, ang mas nakakaengginyong katibayan ay nagiging. Ang mas manipis na bigat ng katibayan, ang masalimuot ng mga detalye, ang pagkakaugnay ng mga hula lahat ito ay tumuturo sa isang banal na plano, maingat na naisakatuparan. At hindi lamang ang mga hula mismo, ngunit ang konteksto kung saan sila ay naihatid na nagdaragdag ng isa pang layer ng nakakahimok na ebidensya. Isaalang-alang ang makasaysayang at kulturang backdrop ng mga hula na ito. Marami ang binigkas sa mga oras ng pang-aapi, pagpapatapon, at kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ng Israel ay nagnanais para sa isang tagapagligtas, isang Mesiyas na ibabalik ang kanilang bansa at magdulot ng kaharian ng Diyos. Ang mga hula na ito ay hindi ginawa sa isang vacuum, ipinanganak sila sa labas ng tunay na mga pakikibaka at pag-asa ng isang bansa. Nagdaragdag ito ng isang malakas na sukat sa kanilang katuparan. Hindi sila mga abstract na pahayag, malalim silang nakaugat sa mga nabuhay na karanasan ng isang tao na may malalim na mga hamon. Ang katotohanan na ang mga hula na ito, na ipinanganak mula sa gayong paghihirap at pananabik, ay natagpuan ang kanilang tunay na katuparan kay Hesukristo, ay nagsasalita ng dami tungkol sa kanilang pagiging tunay. Isipin, halimbawa, tungkol sa hula ng kapanganakan ng Mesiyas sa Bethlehem. Micah 5:2 malinaw na nagsasaad, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrathah, kahit na ikaw ay maliit sa mga angka ng Juda, mula sa iyo ay darating para sa akin na magiging pinuno sa Israel, na ang mga pinagmulan ay mula sa dati, mula sa mga sinaunang panahon. Hindi ito isang pangkaraniwang hula, tinukoy nito ang isang tiyak, medyo hindi gaanong mahalaga na bayan. Ang katuparan ng hula na ito sa kapanganakan ni Jesus, na naitala sa mga ebanghelyo, ay kapansin-pansin. Ito ay hindi lamang isang bagay ng isang Mesiyas na ipinanganak, ito ay isang Mesiyas na ipinanganak sa isang tumpak na lokasyon, na tinutupad ang isang hula na ginawa ng mga siglo bago. Ang katumpakan na ito, muli, ay tumuturo sa isang bagay na lampas lamang sa pagkakataon. Pagkatapos ay mayroong hula ng pagpasok ng Mesiyas sa Jerusalem. Ang Zacarias Kapitulo 9 versikulo 9 ay hinuhulaan, magalak ng malaki, anak na babae na si Zion. Sumigaw, anak na babae Jerusalem. Kita nyo, ang iyong hari ay dumating sa iyo, matuwid at pagkakaroon ng kaligtasan, banayad at pagsakay sa isang asno, ang foal ng isang asno, hindi ito isang pangkaraniwang mode ng transportasyon para sa isang mapanakop na hari. Nagsalita ito tungkol sa pagpapakumbaba at kapayapaan, hindi kapangyarihan at lakas. At gayunpaman, isinalaysay ng mga ebanghelyo ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, hindi nakasakay sa isang warhorse, ngunit sa isang mapagpakumbabang asno, na tinutupad ang kamanghamanghang hula na ito sa liham. Ang mga detalye ay kapansin-pansin, malalim ang simbolismo. Isaalang-alang din ang mga hula na nakapalibot sa pagtanggi at kamatayan ng Mesiyas. Ang Awit Kapitulo 22, halimbawa, ay isang masigasig na tumpak na paglalarawan ng pagdurusa at pagpapako sa krus ni Jesus. Mga talatang tulad ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay binigkas sa sigaw ni Jesus mula sa krus. Ang mga detalye ng hula ang butas ng mga kamay at paa, ang pangungutya ng kanyang mga kaaway, ang paghahati ng kanyang mga kasuutan lahat ay kapansin-pansin na natutupad sa mga account sa Ebanghelyo. Ang manipis na pagtutukoy ng mga hula na ito, ang kanilang kawastuhan sa paglalarawan ng pagdurusa ng Mesiyas,
at ang kanilang katuparan sa buhay at kamatayan ni Jesus ay tunay na nakakagulat. Ito ay isang kombinasyon ng mga makasaysayang kaganapan at makahula na mga pahayag na tumututol sa simpleng paliwanag. Ang mga hula na ito ay hindi natutupad sa ilang hindi malinaw, pangkalahatang paraan, natupad sila ng nakamamanghang katumpakan, nag-iiwan ng maliit na silid para sa pag-aalinlangan tungkol sa kanilang pagiging tunay at ang kanilang GC ang isang banal na kamay na gumagabay sa mga kaganapan ng kasaysayan. Ang pinagsama-samang epekto ng lahat ng mga hula na ito, ang kanilang masalimuot na mga detalye, ang kanilang makasaysayang konteksto, at ang kanilang tumpak na katuparan sa buhay ni Hesukristo, ay nagtatanghal ng isang labis na kaso para sa pagiging tunay ng mga paghahabol na ginawa tungkol sa Kanya. Isang hamon na tanggalin ang katibayan na ito bilang pagkakaisa lamang. Hinihiling nito ang maingat na pagsasaalang-alang, isang pagpayag na suriin ang katibayan ng objectively at upang gumuhit ng mga lohikal na conclusion batay sa bigat ng magagamit na data. Ang higit pa ay sumasalamin sa mga hula na ito, ang higit na nakakahimok na katibayan ay nagiging, na humahantong sa isang malalim na pag-unawa sa kahalagahan ni Hesukristo at ang kanyang papel sa kasaysayan. At hindi pa namin hinawakan ang mga hula tungkol sa muling pagkabuhay ng Mesiyas. Si Isaias Kapitulo 53, isang kabanata na madalas na binanggit bilang isang malakas na prefiguration ng pagdurusa ni Jesus, ay nagpapahiwatig din sa kanyang pagtagumpay sa kamatayan. Habang ang kabanata ay nakatuon ng labis sa pagdurusa ng alipin, mga talatang tulad ng, siya ay tinusok para sa ating mga pagsalangsang, siya ay dinurog para sa ating mga kasamaan, ang parusa na nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo, tumuturo din sa isang tagumpay sa hinaharap, isang pagpapanumbalik. Ang pag-asang ito para sa muling pagkabuhay, ang pagtagumpayan ng kamatayan, ay isang paulit-ulit na tema sa buong lumang tipan, na ipinapahiwatig ang panghuli tagumpay ng Mesiyas. Ang bagong tipan, syempre, ay nagsasalaysay ng muling pagkabuhay sa matingkad na detalye, na nagbibigay ng mga account sa nakasaksi at mga epekto ng pagbabagong anyo sa unang simbahan. Ang katuparan ng mga hula na nakapalibot sa muling pagkabuhay ay hindi lamang isang bagay ng isang sistema ng paniniwala. Ito ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan, pinagtatalunan at pinag-aralan ng maraming siglo, ngunit patuloy na tumuturo sa isang katuparan ng mga sinaunang hula. Ang mas manipis na bigat ng makasaysayang at makahulang tagpo ay makabuluhan. Isaalang-alang ang saklaw ng mga hula na ito. Hindi sila nakakulong sa isang solong propeta o isang solong libro. Sumasaklaw sila ng siglo, pinagtagpi sa tela ng lumang tipan, na lumilitaw sa iba't ibang mga konteksto at estilo. Ang laganap na presensya na ito, ang pare-pareho na tema na ito ay nagbubunyi sa pamamagitan ng mga henerasyon ng mga propeta, ay higit na pinapalakas ang kaso para sa kanilang pagiging tunay at ang kanilang pagkakaugnay. Hindi tulad ng isang solong propeta na biglang hinulaang ang mga kaganapang ito, sila ay pinagtagpi sa napakatapis area ng pag-asa ng mga Hudyo, na hinuhubog ang kanilang pag-asa at pag-unawa sa kanilang kinabukasan. Ang katotohanan na ang mga hula na ito, na nakakalat sa buong siglo at iba't ibang mga libro, na sa huli ay nakikipagtagpo sa isang solong tao si Jesus Kristo ay kapansin-pansin at hinihingi ang isang pangangatwiran na paliwanag. Bukod dito, ang mga hula ay hindi malinaw o hindi maliwanag. Naglalaman sila ng mga tiyak na detalye, tumpak na lokasyon, at natatanging mga pangyayari na natutupad sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang katumpakan na ito ay hindi isang bagay na madaling ma-dismiss. Hindi ito isang bagay ng pagtingin sa likod at paghahanap ng ilang maluwag na interpretasyon, ito ay isang bagay ng detalyado, tiyak na mga hula na natutupad na may kamanghamanghang kawastuhan. Ang antas ng mga puntos ng katumpakan patungo sa isang antas ng banal na kaalaman at orkestasyon na tumututol sa madaling paliwanag sa pamamagitan ng natural na paraan. Upang mayugnay lamang ang tagpo na ito sa pagkakataon ay huwag pansinin ang bigat ng ebidensya at mga intricacy ng mga hula mismo. Hinihiling nito ang isang mas masusing at nuanced na pagsusuri, isang pagpayag na mag-grapple sa mga implikasyon ng mga makasaysayang at makahulang realidad na ito. Ang mas maraming mga detalye sa mga detalye, mas nakakaengganyo ang kaso. Ito ay isang hamon sa sinumang naglalayong maunawaan ang makasaysayang at teolohikal na kahalagahan ni Hesukristo. Ang ebidensya, sa aking pananaw, ay labis. Nangangailangan nito hindi lamang pagtanggap,
ngunit isang malalim na pakikipag-ugnayan sa talaang pangkasaysayan at isang pagpayag na sundin kung saan humahantong ang katibayan. Ang mga hula tungkol kay Jesus ay hindi lamang makasaysayang mga talababa, sila ang bedrock kung saan itinayo ang isang makabuluhang bahagi ng sibilisasyong kanluranin. Ang mga ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya, ang walang tigil na pag-asa ng isang ipinangakong Mesiyas, at ang malalim na epekto ng isang buhay na nabuhay, isang kamatayan ay nagtitiis, at isang muling pagkabuhay na ipinagdiriwang. Ginagarantiyahan nila ang isang maingat, isinasaalang-alang, at magalang na pagsisiyasat. Kaya, ano ang iyong mga saloobin sa nakakahimok na tagpo ng mga sinaunang hula na ito? Itinuturo ba nila ang isang bagay na pambihirang, o may isa pang paliwanag na nagbibigay kasiyahan sa bigat ng katibayan? Upang ipagpatuloy ang paggalugad na ito at mas malalim sa kamanghamanghang mundo ng hula ng Biblia, siguraduhing mag-subscribe, buhayin ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, at pindutin ang susunod na pindutan. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.